Yun na natin. No? Patahimikan na natin tong magandang background music natin. Ayan. So, ipapaalala ko lang sa inyo, di ba, nung nakaraan, topic natin. Si Inday Sara, dyan sa Maynila, ay talaga naman nagwalwal. Si Inday Sara, mga bossing, ay talaga namang sinagot lahat ng mga issues. At syempre, itong anak niya, itong anak ni Abante, di ba, nung pinakita natin to, di ba? Yan, yung anak ni Abante, gigil na gigil dyan. Para maalala natin kung ano ang pinagsasasabi ng anak ni Abante, ipi-play natin ulit. Yung mga litanya nitong anak ni Abante, nagigil na gigil, galit na galit, gustong manakit. Aawayin pa si VP Sara. Anong sabi natin sa anak ni VP ni Abante? Oy, mamaya na yan. Ano masasabi natin sa anak ni Abante nung nakaraan? Di ba sinabi natin sa kanya, be careful what you wish for. Baka mamaya, yak-yak ka ng yak-yak dyan, tapos hindi mo naman pala alam yung mga pinagsasasabi mo. Sabi ko sa'yo, napakagaling ng mga Duterte supporter. Kaya nga tayo pinatatahimik ng gobyerno dahil sobrang galing natin. Nakahanap tayo ngayon ng sabi ko sa'yo, di ba, nung sinabi mo na wala naman kayong ganito, ganyan. Di ba, sinabi ko na sa'yo noon na, hoy, mag-ingat ka. Mahirap hilain pababa ang taong nagtatrabaho. Ang isang lingkod bayan na walang ginawang mali, mahirap hilain pababa yan. Kaya nga, kung makikita nyo, naglagpakan na yung mga survey na mga putang inang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Si VP Sara pataas pa ng pataas. Pinagkakaguluhan pa. Hindi ba? So, ito yung sinabi nung anak niya at sasagutin ni VP Sara yan. Kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Oy, komedyante ka? So ayan na, galit siya. Utang na, gulo pa ng buhok, ang laki pa ng tiyan. Ano yan, mayoma ba yan? Gigil na gigil ah. Sige, diretso. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag. Yun. Patay tayo. Wala daw ambag si VP Sara. Sige, sabihin na natin, walang ambag. Hindi natin isasali si Pangulong Duterte. Dahil si Pangulong Duterte sa buong Pilipinas, may ambag yan. Baka mamaya yung passport mo, 10 years na yan. Baka mamaya, konsihala, yung driver's license mo, 10 years na yan. Yung lisensya mo sa baril, baka mamaya, 10 years na yan. Huwag mo sabihin walang naitulong, ha? Sabi ko nga sa'yo, napakahirap siraan ng mga taong nagtrabaho talaga ng sapat. Kita mo, yung tatay mo, pinakita lang yung picture, nag-iiyak ka na. Sino ba mga sumisigaw nung mga binabansag sa tatay mo? Yung mga tao dyan sa inyo na mga dating bumoboto sa inyo. So, wala daw kayong inambag. Diretso. Sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Galit na galit. Para bastusin. Para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Pinipiling panahon, ha? Kahit linggo. Baka lapitan ko ng linggo yan. Sabi niya, day off niya. Ang galing, ah. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Yes, walang makamutan tapang. Tayo na, yun lang. Yun lang, ate. Hutang ina, may sagot si Madam BP. Ate, makinig ka. Ate, abante.
Ayan, nakita mo naman kung gaano kaganda yung VP namin. Nakagano po, nye. Nagana nang-aasar pa to eh. Inday, wag ka na nang-aasar. Yung mukha mo, parang inaasar mo pa yung anak ni Abante. Hindi naman ganyan mukha nun eh. Alam mo si Inday, kahit pinapapangit niya yung mukha niya, ang ganda pa rin niya. Yung anak ni Abante, kahit na anong make-up siguro nun, putang ina yan. Ganun pa rin ang tsura nun. Parang naka-belt bag eh. Oh, sige nga. Ano nga ito? Anong masasabi mo doon sa sinabi nung anak ni Abante? Sabi ko sa iyo eh, Abante. Yung tatay mo nga nag-ambait eh. Nakita mo anong sabi nung tatay? Sabi nung tatay doon sa sagot niya kay BP Sara. Kasi wala naman talaga si BP Sara ang ginawang mali sa inyo. Tumayo lang si BP Sara doon, ipinakita yung kanyang picture. Tapos tinanong niya, anong masasabi niyo sa picture na to? Yung tao sumigaw, walang respeto! Walang respeto. Inuulit lang ni Inday Sara, anong kabastusan yun? Wala siyang bastos na sinabi, guilty lang kayo masyado. Masyado lang kayong nasaktan kasi linis-linisan kayo. Bait-baitan kayo, baka punta kayo langit-langitan yan. Oh, hindi ba? O, kita ninyo. Simple lang. Ano sabi ni Abante? Sabi daw ng Diyos. Puta, ginamay pa Diyos. Love your enemy. Oh. Yun daw may mga galit sa'yo, ay mahalin mo. Patawarin mo na. Pinapatawad na daw niya. Si Inday Sara. Well, sorry ka, Abante. Dahil hindi ka mapapatawad ni Inday Sara. At kapag presidente na si Inday, galingan nyo ha. Sabihan mo doon sa mga prosecution team ng Kongreso na galingan nila. O galingan nila kasi kapag hindi na impeach si BP Sara sa Senado dahil mananalo ang Duterte, nako po. Utanginan yan. Sigurado ako hanggang sa huling sentimo ng mga ninakaw nyo. Hahabulin yan ni Inday Sara. Oh, yun ang sabi ng tatay. Mantakin mo yung tatay, nagpatawad, yung anak, ang dami sinasabi. Di naman kagandahan. Sikat ka ha? Sikat ka. Di ka naman sikat. Nagpapasikat ka, mantakin mo ang gusto mong pitasin si Inday Sara. Bago ka magamit kay Inday Sara, sabihan mo tatay mo. Picture ng nakahubad, nakadlabas dila, natutulog. Sabihin mo sa tatay mo, ayusin yung portfolio niya. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawang kabulastugan tapos magagalit kayo kapag sinisita kayo. So eto, si BP Sara. Anong sagot ni BP Sara sa anak ni Abante na hindi na nga kagandahan, hindi pa katalinuhan? O ito, pasok. Ayun. Tatay mo naman pala na una kupal ka eh. Ha, konsihala, yung kupal mo naman palang tatay yan na una eh. Tapos sasabihin niya dun sa preaching niya na love your enemy. O doon so ibig sabihin, enemy ang tingin niya kay Inday Sara. O, di ba? Oh, so tatay mo naman pala na. Oo nga, hindi naman namin kilala yung tatay mo eh. Putang, ang pakialam naman namin sa Abante na yan. Hindi naman namin kilala yung kumag na yan. Oo, nakilala lang naman yan nung kung ano-ano nang pinagsasabi tungkol sa mga Duterte. Nung biglang kinakanana si Inday Sara, kinakanana si Pangulong Duterte, doon lang naman nakilala yung kumag na. Hindi naman talaga kilala yung tatay mo. Gusto mo, itago mo sa bulsa mo. Naman kami paki dyan. Pero kayo ang nauna. Kayo ang nauna na naninira sa mga Duterte. O hindi ba? Kayo yung mga siga-sigaan dyan sa Kongreso. O, kaya sabi ni Inday Sara, dapat matalo na itong mga putragis na ito dahil ginagamit nila yung kapangyarihan nila sa Kongreso para magsiga-sigaan
at babuyin yung mga ipinatatawag nilang mga tao dyan. Well, hindi lahat. Kasi ako, hindi naman niya ako ginanon eh. Kaibigan ko nga si Abante, malapit nga kami sa isa't isa eh. Kinamayan pa nga ako niya, nagpasalamat pa nga sa akin yan. Nagpunta ako ng kongreso eh. Sinabihan niya pa nga ako na kampanya ko siya dyan sa mga subscriber ko na mga taga District 6 ng Maynila eh. O kaya lang sabi ko, nek mo. Sa isip ko lang naman. Oh, hindi ba? So kayo ang nauna. Tapos ngayon iiyak ka. Nakita mo ba? Nakita mo ba nakialam yung mga kapatid ni Inday Sara? Hindi naman. Si Inday Sara, sinisiraan ng tatay mo, siya mismo yung tumayo sa entablado. Ikaw, di ka naman kasali. Di ka naman kasali. Tatay mo tsaka si Inday Sara eh. Usapan to ng mga matatalino eh. Oo, tsaka na, sasali-sali ka. Ayan ngayon, napahiya ka ngayon. Walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila, tinanggalan nila ng work. Pakyu. Ano ka ngayon, madam, ha? Ano ka ngayon, madam? So imagine ha, meron si VP Sara Duterte, alam mo, ang maganda kay VP Sara Duterte, ganito siya kagaling ha. Noong nanalo siya ng Vice President, si Leni Robredo, meron lang siyang Office of the Vice President diyan sa Quezon City. Meron siguro siyang mga regional offices, pero alam mo ba ang ginawa ni Inday Sara? Kaya dito mo talaga makikita na ang mga Duterte, ang gusto talaga nito tumulong sa kapwa tumulong sa lahat ng Pilipino Gumawa siya ng napakaraming satellite offices sa buong Pilipinas. Satellite offices hindi ito regional offices. Kasi kapag ang mga regional offices, ilang region lang tayo. Di ba? Ilang region lang Pilipinas. Di ganun lang karami ang opisina mo. Si Inday Sara, buong Pilipinas, satellite offices. Alam mo kung ano ang ginagawa ng mga satellite offices na yan? Nagmo-mobilize kapag may mga bagyo. So kapag halimbawa dito sa nasasakupan ng sa kalayuan na ng Timbuktu, nagkabagyo, may opisina siya doon. Doon nila sinisimulan yung pag-responde. So mabilis kasi may opisina na siya doon kaagad. Kapag humingi ka ng tulong, taga Mindanao ka, hindi ka na lilipad papunta sa kung saan mang lugar may opisina si Inday Sara. Kasi nga dahil marami na nga siyang satellite offices, maliliit na mga opisina, kaya ngayon nakakapagbigay na siya ng tulong kahit na nang mabilisan na hindi na kailangang mamasahe ng malayo, magbiyahe ng malayo ng mga Pilipino. Kasama lahat yan. Medical assistance, burial services, scholarship, lahat nandiyan na. Oo, ngayon, itong 2025 budget, humingi si VP Sara ng mas malaking budget. Ang problema, hindi siya binigyan ng mas malaking budget, binawasan pa nga yung budget niya. Hindi siya binigyan ng mas malaking budget, kaya siya humihingi ng mas malaking budget kasi nga, kapag may mga tao na lumalapit sa kanya, tapos concern nyo ng DSWD, nabibigay yun ng AKAP or ng TUPAD or ng tinutulungan pa rin niya. Hindi, kumbaga, instead, papuntahin ko sa'yo, hindi ko bigyan ng tulong, pumila yan, papuntahin ko sa'yo, nagsayang na ng oras sa akin, magsasayang pa ng pamasahe papunta sa'yo, tutulungan mo rin naman, bakit hindi na lang ako tumulong dito? Kaya humihingi siya ng dagdag na budget para dun sa mga taong lumalapit sa kanila na hindi alam na hindi pala yun yung tamang ahensya para lapitan. Okay? So naglagay yan ng satellite offices sa buong Pilipinas at meron sa Maynila at ang kinikiter nun buong Maynila. When you say buong Maynila, pipila dyan for the past 3 years. Gumagana po yung opisina na yan, nagbibigay ng tulong sa mga taga Maynila. Ngayon, konsehala, putang ina, hindi mo alam yan?
Hindi mo alam na may satellite offices, may satellite office si VP Sara dyan sa Maynila na tumutulong sa mga constituents nyo. Abay, tanga ka. Kung hindi mo alam yan, abay, boba ka. Tatakbo-takbo ka ng konsihal tapos wala ka palang alam mismo sa nasasakupan mo. Ang lakas ng loob mong manumbat tungkol sa nasasakupan mo. Walang naitutulong. Yung pala, mga kalabit-pengi kayo, mga kupal kayo. O, ano ngayon? O, so ano ngayon ang isasagot mo kay VP Sara dito sa sagot niya na to? Wala, nga. Ang hilig mo kasing sumausaw, hindi ka naman kasali. Ang tanda-tanda na ng tatay mo, pinagtatanggol mo pa. Babayaan mo yung tatay mo harapin yung mga problema niya. Aputya yan, nakikialam ka, wala ka namang alam. Oh ha, kaya magsilbing aral na to sa'yo. Sa anak ni Abante. Oh, magsilbing aral na to sa'yo. Kapag ka hindi mo kalibel, huwag kang nakikialam. Unahin mo yung kakapiranggot na mga na mga putante diyan sa napakaliit nyong distrito na hindi nyo mapayaman-yaman. Bago ka makialam sa isyong pangnasyonal, ha? At saka huwag ka sinungaling. Huwag mong sabihin na walang naitulong ang mga Duterte sa Maynila. Dahil hindi gaganda ang Maynila kung hindi sumunod si Isko Moreno sa model ni Pangulong Duterte sa pag-aayos ng bayan. Di sana magulo pa ang Maynila. Kaya dapat kayong mga lumang mga politiko na dyan na nagpapalaki lang ng tiyan, tinan mo, laki ng tiyan mo. O kayong mga politiko dyan na nagpapalaki lang ng tiyan, magtrabaho kayo. Kapag nanalo kayo, magtrabaho kayo. Hindi yung puro kayo pakulay ng buhok. Kung ano-anong pinaggagawa nyo, puro kayo make-up kayo ng make-up. Magtrabaho kayo. Mamuhay kayo ng naaayon sa mga sweldo nyo. Kaya bang yabang nyo, kala nyo may mga napatunayan na kayo, konsihal pa lang kayo, bay pumabatikos na kayo sa Vice President? Sorry ka, ma'am. Baka pwede kang pumalit sa tatay mo bilang kongresista pero hindi dahil gusto ka ng mga taga Maynila. Dahil sa political dynasty ninyo. Pero tandaan mo, one of these days, sa 2028, presidente na to si VP Sara, baka isa ka sa mga kumakatok sa pintuan ng Malacanang, ha? Oo, magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos kapag binigyan ka ng karma ng Diyos. Putang ina, hindi ka makakatingin sa mga mata niya. Kaya ayan, magsilbing aral yan, ha, yung mga na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag
totohanan.